Sa ibang balita, ang Labor Ministry naman ng Saudi Arabia ay inatasan ng mga kumpanya na bayaran ang ating mga kababayan na nawala ng trabaho bunsod ng pagbagsak ng presyo ng krudo sa world market. Si Ria Fernandez sa detalye. Inatasan ng Labor Ministry ng Saudi Arabia ang mga kumpanya na bayaran ng unpaid wages ng ating mga kababayang Pilipino. Aasikasuhin ng mga abogado ng Saudi at ng Pilipinas ang money claims ng mga stranded OFW para makuha ito. Ayon kay Saudi Labor and Social Development Minister Moharej Al-Hukubani, may karampatang parusa para sa sino mang employer na lalabag sa kautusan. Going to pay and comply with the wage protection system. In fact, for me, that means not allow them to stay because they will by then cannot grow, cannot get any new projects. May tatlong opsyon na ibinibigay ang pamahalaan ng Saudi sa ating mga kababayan habang inaantay nilang makuha ang kanilang sahod. Una, maaari siyang manatili sa Saudi at maghanap ng ibang employer. Pangalawa, maaari na siyang umuwi. Pangatlo, maaari siyang manatili sa kumpanyang kanyang pinagtrabahuhan. Pangatlo, maaari siyang manatili sa kumpanya kung saan siya nagtrabaho. Dahil dito, may ilang OFW na nagdadalawang isip kung itutuloy nila ang kanilang repatriation. May iba naman na gustong-gusto nang makauwi pero umaasa sila na sana'y may makuha kahit kaunting pera pabalik ng bansa. Andito tayo ngayon sa Imam Camp dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At tinatayang mahigit 500 Pilipino, migranteng Pilipino ang nakatira dito sa kampo at naghihintay po ng kanilang tamang panahon kung sila ba ay uwi na ng Pilipinas o kaya ipagpapatuloy yung pagtatrabaho dito sa Riyadh. Wala akong mangyayari sa amin pag umuwi kami na walang pera. Paano kami magsisimula ulit? Uuwi po kami po. Sana habang nandun kami sa Pinas, sana makukuha namin yung pera namin inaantay sa Pinas. Samantala, bibisitahin ng mga doktor mula sa DOH ang isang Pinay na comatose ngayon matapos gahasain umano ng kanyang amo. Base sa inisyal na pagsusuri, nakaranas ng matinding trauma ang Pinay OFW na baka sa mga pasa sa kanyang katawan. Inaasahan ng Philippine Overseas Labor Office dito sa Riyadh na matatapos nito ang pagsisiyasat sa insidente ngayong linggo. Para sa PTV News, Ria Fernandez, Riyadh, Saudi Arabia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.